Yeah, that's si Jawan. Yeah. Ako si Andumagang namulat sa realidad dahil sa pinapasan na responsibilidad. Gusto kong ibahagi sa inyo ang tunay na kwento ng aking buhay. Hindi para ipagmayabang kundi para ipaalam sa sino man na ang buhay ay minsan ay malupit. Pero kapag nalampasan mo ito, makikita mo ang resulta ng mapait. Kaya sa awiting kong ito, sisimulan ko na ang storya ng buhay ko. Tandang-tanda ko pa ang nangyari sa nakaraan. Hindi ko yun malimutan dahil isa yun sa aking kinakatakutan. Maganda ang aming buhay noon, noong hindi pa naghiwalay si inay at si itay. Pero biglang nagbago ang panahon nung si itay ay sinubok ng panahon. Naging lasinggero, walang katapusan kapag umiinom. Halos gawing tubig na lang ang alak at ang masaklap. Kapag nalalasing kami ay nagiging sasigaw. Si inay pala binugbog na ng itay. Aking sinigawan ng mahal kong itay. Imbis na kumalma, mas lalo pa ito nagalit. Ako ay pinalo ng halos patayin. At dali-daling gumapang si inay. Iyak ang paan ni itay, sabay sigawan ng tagpo. Tandang-tanda ko pa ang nangyari sa nakaraan. Hindi ko yun malimutan dahil isa yun sa aking kinakatakutan. Maganda ang aming buhay noon, noong hindi pa naghiwalay si inay at si itay. Pero biglang nagbago ang panahon, si itay ay sinubok ng panahon. Sinubok ng panahon. Yeah. Yeah. Lumipas ang ilang taon, tuluyan ang naghiwalay si inay at si itay. Dahil hindi na kaya ni inay ang pananakit ni itay, umalis kami ng anadyawan at lumipat ng ibang tahanan. Makalipas ang ilang buwan, may bunga ang kanilang paghiwalayan. Mas lalong mas mahirap dahil buntis si inay. Doon na nagsimula ang pangalawang kabanata. 6 na taong gulang pa lang ako noon, pero kailangan ko nang kumayod para makatulong kay inay. Kahit anong ginawa, may pera lang maiabot kay inay. Nangalakal ako ng bote, bakal at plastic para may pambili kami ng bigas. Di bali nang umitim, magkalaban lang ang tiyan ng aking inay at makakain ang batang nasa kanyang sinapoponan ng bata na dapat ay naglalaro. Mas pinili na ang maglako ng lato. Bili na po kayo ng lato para meron kaming maluto. Halos lumuhod na at magmakaawa para lang may bibili, pero di pa rin dapat. Napakahirap isipin pero tuloy pa rin. Di ko ba alam ang takbo ng mundo, pero alam ko ang totoo. Di ka makakain pag di tutulo ang pawis mo. Ganun na realidad ng buhay, kaya mas lalo akong nagsikap. Di na ako nagpahinga, mas pinili ko ang kumita kaysa ang makipaglaro sa mga kapwa ko bata. Dahil ang mahalaga ay ang pagkain, dahil masakit sa tiyan kapag walang makain. Isang bisis, walang wala talaga, dahil sobrang lakas
ng ulan at bagyo pa, wala akong naisip na paraan kundi ang magluto ng dahon ng kamote para lang may makain sa gabi. Napakahirap isipin, di ko lubos akalain, pero buti may Diyos na naggagabay sa akin. Tinitingnan niya ako mula sa itaas at patuloy siyang nagbibigay sa akin ng lakas.